mong dalaw ng kasal nila Sister uh, Rosalie, Brother Dennis. Ongoing ang mga pangyayari. Siguro updated ka naman sa ating Facebook, di ba? And then, still, nakapost lagi yung hashtag ni Pastor, The Vision Stands. Ang isang iglesia po ay kinakailangan merong tinataguriang vision. Na ano po ba yun? Yun po yung nais ipagawa ng Diyos sa isang ministeryo. No, kaya ngayon, 7 churches sa Revelations, may kanya-kanyang nais ipagawa ang Diyos sa kanila. Naturingan, tayo ay isa doon sa 7 iglesia na yon na nataguri ang Philadelphia Church. At doon siya nagpakilala as the holy and true. And purihin ng Diyos, for the past 28 years sa Pilipinas, tayo lang ang pinagamit sa sect ng The Holy and True Christian Fellowship. Nagno-nostalgic lang ako overview. Kasi ang vision po natin ngayon after November last year, patuloy na nag-shake. Okay? Nagliliglig. Sabi nga, matira, matibay. Doon sa hangarin ng ministeryo na mangyari yung naisin ng Diyos sa ministeryo pong ito o sa iglesyang ito na ating kinabibilangan. Well, let me speak lang from my heart today. Ongoing po kami, pray for us sa Saturday, mayroon kaming pinakang council meeting, mga leaders sa mga ongoing na pinapatupad naming mga pangangalaga, pamamalakad, mga desisyon, how we will continue to live up doon sa vision na gustong ipagawa ng Panginoon. So pakiunawa kami, lalo na sa mga baguhan. Siyempre, possibly, baka akala nyo, ang Christian life ay parang ganun lang. Eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. No? Ang Christian life po ay malaki ang kaibahan. Kung aware kayo kanina sa mga testimony, Thanksgiving na yan, the past week, nagkaroon lang kami ng adjustment ni Pastor Rico sa schedule. Naka-ready po itong mensahe nito, pero kaya pala dinelay ni Lord para timing ngayon sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Isang pag-aaral na gusto ko lang pong idiin sa ating lahat, muli pagpapaalaala ng mga pangyayari sa ating ministeryo. The past week, 3 weeks ago, nangyari, si Brother Ruel, nauna na kay Lord, Sister Ningning, at yung iba nating mga kapatiran din, na may mga naging realidad ng buhay. Hindi pagsubok, sabi ko nga sa inyo hindi yung maititerm na pagsubok, mga realidad ng buhay. Na kay Lord, wala kay Lord, lahat, meron tayo niyang mga concern na yan. Pampisikal, pangangailangan, hypocrite tayo pag sinabi natin wala tayong pangangailangan sa buhay. But this morning, I would really encourage you all sa isang katotohanan. Nanonood ako, timing si Ma'am Mayan ngayon, nag-aalala. May pinapanood ako, ma'am, natapos ko yung series, napakaganda. Nagpapatungkol yon, marami niyan pero mas natignan ko itong isang series na ito about medical. Mga kwento ba ng mga doktor? Mga doktor sila Yung after 10 years, napalayo yung talagang supposed to be, may mutual understanding sila, naiwan yung isang doktor, yun ang napangasawa. Dumating ang panahon na doon sa ospital na yun, magaling yung napangasawa sa management, pero doktor din yun. So, bigyan ko lang yung excerpts. They were trying everything. So, nung yung biyanan, yung tatay, ang may sakit na sa puso, Ninang Mayan, so, neurosurgeon siya, hindi siya yung sa espesyalista ng cardio So, naalala nila ngayon yung nasa US na doktor na
parang minaniubra nung isang doktor para makasawa yung kanyang doktora. So, tumulong, dumating, nag-opera doon sa tatay, sa biyanan, gumaling. Ang ganda ng storyline, yung plot. Yan, okay? Non-nostalgic yung kanilang mga love life dati. Tapos, bigla ba naman pala yung misis na doktora, may tumor. So, nandun na yung mga signs, nagko-collapse, etc. Kailangan maoperahan. Neuro yung asawa, yung dating boyfriend ay cardio. So, ginawa nila ng mga paraan, galing ng storyline, para iligtas yan. Lagi kasing standong ospital ang kahalagahan ng buhay. Yan, di ba? Yan, sabi nga ni Ma'am Mayan kanina eh. Mamaya niyo na ako tanungin kung ano series yun. I-chichika ko sa inyo. Minsan nagbe-breaker si Pastor kasi tinitingnan ko yung mga storyline, yung plot. Ini-interrelate ko sa pananampalataya natin. Daming katotohanan sa Bible, di ba? Daming aral about life, di ba? In the beginning, then, He is now the way, the truth, and the life, etc., etc. Hindi ako doon nakabase, pero papakita ko lang yung timeline na yon, yung storyline na yon. Then, binakapan ko yun kasi pinaghintay ako ni Pastor Rico, tinake over niya. Sige, nagtingin pa ako ng isang ilustrasyong maganda. Meron naman tinatawag na isang, ganun din, kwento naman, movie yun na perfect story. Parang, wow, ibang klase ito, perfect story. Nung makita ko yung line, perfect story. About love life. So, tinignan ko, kwento nila. Yung storyline doon, meron sila ng mga gagawing paraan. Kunyari, pag ikaw, minessage ng kapatid ko, sabihin sa'yo, huwag kang sumama sa akin sa Greece, mayayaman eh. Ganito, huwag mong paniwalaan, sumipot ka pa rin sa airport para in ahead, nagagawan nila ng solusyon para ma-perfect nila yung kanilang tinaguriang pagmamahalan. And lahat po yun, storyline ng tao. No? Yung halaga ng ating mga buhay. Pastor, anong connection yan sa mensahe mo ngayong umaga? Ang aklat po ng Lucas ay nagpahayag ng isang matatawag nating attribute ng ating Panginoong Jesucristo. In Matthew, He is King. In Mark, He is servant. In Luke, He is the Son of Man or man. Yun lang nga ang kilala ng isang iglesia. Tao lang si Kristo. Hindi nila alam, sa Book of John, sa Synoptic Gospels, He is also the Son of God. No? So dito ako gagamit sa Lucas para i-interrelate ko kayo. Then nakaugnay ito doon sa promise na pupuntahan natin sa takdang panahon. That we will reign sa ating bagong anibersaryo. Nangangalahati na po tayo. Hunyo na. Lapit na naman ng November, God willing, kung hindi pa lalabas ang Antikristo, edi i-maximize natin ang buhay na dinidiinan ko ngayong umaga. Brother Well, takda, na kay Lord na. Ma'am Ningning, hindi pa. No? Ma'am Epin, hindi pa. Pinapatawa ko lang si Ate Epin. Hindi pa? Malapit pa lang daw, malapit pa lang dumalaw. Pero andyan na si Sheila ngayong umaga, nakita ko na si Sheila. Sheila, anak, God bless you. Kahit nakamonitor ka lang at nagwo-work. Now, halaga ng buhay, halaga ng panahon, nagpaalala si Pastor Louie, di ba? Nakita niya eksena doon, na nire-revive. Parang yun eh, yung mga palabas sa, di ba? Pag tumitingin tayo ng mga iba-ibang mga aspect ng halaga ng ospital. Si Benjo, nagdala ng kanyang bunso, ng kanyang pangalawa, no? And hindi siya kinaligtaan ni Lord. Magandang ospital yung pinagdalahan ni Benjo. Sabi nga namin nung nandito kami nila Ken, andyan na si Ken Ma'am, di ba? Kaya nagpahayag na si Benjo last Sunday, magpapastor siya kasi sabi ko sa kanya nung kumain kami nung dinner nila Ken, hindi ka pa nga nagpapastor
kumpleto ka na sa blessing di ba? Magpastor ka, lalo bubuhos ang blessing sa iyo. Tawanan kami. Kaya, Jo, okay yan kay Mama. Ma'am Lorna, ha? Biglang nakatingin si Ma'am Lorna. Walang magulang na hindi hanga rin ang kanilang mga anak ay maging isang lingkod ng Panginoon. Parang, sa si Brother Jojo, si Aling Maria na napupuno ng grasya, ay ikaw ipinanalangin nun, Brother Jojo, mas gugustuhin na lang daw niya na maging pastor ka kaysa maging engineer. Ang ganda, no? Yung halaga ba ng buhay? No? Yung panahon, pangyayari. Bakit Lucas ang ginamit ni Pastor? Kailangan po ng leadership at magpapahayag kami sa Sunday, patapos ang meeting namin sa 31, sa auno po, first Sunday natin, ng mga ipinapatupad naming pagpapahalaga ng panahon at buhay nating lahat. Kahit kay Pastor Ed, naging wake-up call yung biglang si Brother Ruel. Yeah. Lahat yun, mga naging compilation ng mga desisyon namin ng council. Hindi kami, sila Dia, Eunice, binabanggitan namin yan, hindi kami laging nandito. Bilang pastor nyo, hindi din ako laging nandito. Kaya ayaw ni Pastor Rico daw eh. Diba? Pero, Pastor Rico, magpagaling ka pa ha. So, sabi nga, sa concept ng halaga ng buhay, paano ba natin to ginugugol? Diba? Paano natin to ginagamit? Ang mga buhay na meron pa tayo. Purihin ng Diyos, wala tayo ng mga may cancer ngayon. Pero si Sister Epin, mayroon nagda-dialysis sa kanyang kidney. Iba-iba tayo eh. Si Ma'am Ningning sa puso, pero naoperahan ng libre. Angioplasty, mahal po yun. Pero dadala pa siya sa heart center. And lahat po yan, Lord's doing. Psalms 118 verse 22. It is always the Lord's doing sa ating mga buhay. Lahat ng mga katugunan, ganda nung awit ngayon sa offering, di ba? Ang lahat ng katugunan naroon sa ating Panginoong Jesucristo. But siyempre, hindi tayo hyper-faith. Meron yan according to His will. Yan, ha? So, Sister Queen, Brother Romel, according to His will, ha? Kasi minsan may encouragement si Pastor, baka kaya hindi kayo binibigyan pa, parang Sister Joyce, ni Brother Edmar, may mangyayaring baka mas hindi nyo matatanggap. Mga ganun yan di ba? Minsan, yun namang wala ng ulam, ang ulam na lang natin ay kamatis, kaya hindi tayo makatikim ng baboy, kasi baka naman, pag kumain kang baboy, aatakihin ka na pala. Kaya ang gusto ni Lord muna sa iyo, gulay. So, alam ng Diyos, yung halaga ng buhay natin. Bakit po? Ngayon, ito yung concept ni Pastor. In Luke 12, Ma'am Jane, iano ko na yung mga verses, hindi ko na iano kasi na-maximize ko yung time. Daanan ko na yung mga verses. In Luke 12:42, ang kwento po doon, ito pinili ko, maliban sa Matthew 13, Matthew 25, Luke 19, Luke 16, Luke 12, nandun po yung mga tinaguri ang parableo ng Panginoon. Parabeleo o parables of the Lord, di ba? Ano yun? Parable of the talents, parable of the 10 minas, di ba? Parable of the pounds sa iba-ibang version. Meron din dyan parable ng tinaguriang shrewd servant. Yan. Diyan, gagamitin natin yun sa 19 mamaya. Shrewd servant. And, ano itong Luke 12:42, Pastor? Para pala tayo ay masasabing karapat-dapat doon sa ating tema that we will reign with our God someday. Hindi lang tayo bibigyan niya ng buhay na walang hanggan, tayo ay maghahari kasama niya sa takdang panahon. And mind you lagi ko kayo ina-aware sa time ng eschatology. Di ba? Yung bagong papa nila, paunawa na lang po, unawa namin yung doktrina namin kung nakakapanood kayo ng YouTube namin. Yun ang unang mensahe niya, dinadala niya peace, di ba? Matthew 24 speaks of
pag yung false prophet na yun, well-known, world-renowned leader, ay nagpapahayag na ng kapayapaan at tahimik ang bansang Israel ngayon, anytime, ano na po tayo, anong tawag doon? Yung lingat, ano yung term doon? Hindi, ano na yung leeg natin? Tingin sa ulap lagi. Ano na? Hindi, titingin ka na lagi. Ano may term doon di ba? Ha? Tingala ka, lagi na, tingala ka na. Yun, thank you. Hahanapin ko yan sa Hebrew mamaya. Pero hindi yun ang aking, tingala na tayo lagi. Kasi nalalapit na. Wag na yung mga senyalis ng gera na yan, ng Ukraine, Russia, Gog and Magog na yan. Wag na yan. Wag na yung mga nangyayaring pandemya. Tapos na nga tayo ng COVID. Wag na yung mga signs na yan, yung mga moons na yan. Si Aya yan. Nasaan si Aya ko? Moon! Paggabi gusto niya tingnan yung moon. Diba? Si Aya. Doon sa labas ng bahay namin. Yung halaga ng buhay, ngayong umaga, pinamamanig ko sa lahat. Ano po ba ito? Sa Luke 12:42, yung pinakang focus. Yes? Sinimulan ko kayo last Sunday, di ba pinabanggit ko sa inyo, pinabati ko kayo sa Colossians 1 na mensahe ni Pastor Rico. Verse 2, faithful brethren. Pakisabi, good morning, faithful brethren. Last Sunday yun. Ngayon naman, pakibanggit ulit naman ng panibago. Hindi lang faithful brethren, pakisabi doon, good morning. Para kasi apo ko, ganun yun sa umaga. Goody, good morning. May kanta kaming ganun eh. Para na kaming mga nursery doon sa bahay. But anyway, good morning, faithful stewards. Yan, ni Lord. Mga tapat na mga matatawag kong lingkod ng Panginoon, mga mapa-member kayo, mapa-worker kayo, lingkod pa rin tayo lahat ng Diyos. Tandaan nyo yan. Literally, we have our part of the body of Christ. Now, dagdagan natin yung verse 42 na yun. Tanong ang katabi, wise ka ba, kapatid? Ako, wise ako. Kasi si Sister Michelle, cum laude. Pero mas matalino ako, napaibig ko siya sa akin. Di ba? Si Sister Michelle siguro ang bobo kasi pinatulan ako eh. Mamayan, acknowledge mo ba yun? Bobo ka din, mamayan? Kasi napaibig ka ni Pastor Rico eh. Okay, na-acknowledge yung mga may asawa. Ma'am Jane, na-acknowledge, Ma'am Jane, na mas matatalino kami nila Brother Bong, napaibig namin kayo. Hindi po yun, joke lang yun. But anyway, si Sister J, ni Pastor Louie. Ma'am J, tahimik si Ma'am J, medyo talagang... I'm speaking of isang napakahalagang katotohanan. God is not expecting us only to be faithful stewards. Dinefine ko na yung steward sa inyo last time di ba? 3 yan Ikaw ay tagapangalaga, tagapangasiwa. Pagsasama-samahin mo yun Hindi ka naman alipin lang Pribilehiyo yun na hirangin ka ng Diyos Ano man antas ng pananampalataya mo. Sa iyong time, talent, and treasure. Ganda ng posting ni Sister Jane kaninang umaga. God bless you, Ma'am Jane, for that reminder. Time, talent, and treasure. Doon sa mga parable na binanggit ko, basahin nyo na lang lahat yan. Ipopost ko na lang ulit yung mga verses nito kasi pag pinuntahan natin, tatagal pa ako Ma'am Jane, pakipost na lang lahat isisend ko. Meron doon yung nag-aksaya, di ba? Ng kanilang talent. May 5, may 2, may 1. Pero yung 1, binaon pa. Halos ganun lahat yung nilalaman ng mga parable na yun. Pag binasa ninyo. Pero bakit Luke 12:42 pinili ni Pastor na key verse ko? Dito, hindi lang binabanggit
faithful servant, welcome, Matthew 25, Luke 19. Hindi yun eh. Ano yung focus ko dito ngayon para masabi, hindi lang tayo faithful stewards, tagapangalaga ng Panginoon, but not just faithful, but, verse 42, wise. Pakisabi sa katabi. Wise. Wise ka ba? Wise ka ba? Wise ka ba sa oras mo? Hindi ba nasasayang ang oras mo? Natin? Wise ka ba sa talento natin? Paano natin ginagamit ang mga talento natin? Wise ba tayo sa ating mga pera? Treasures? Wise ba tayo? Yun talaga yung focus ng puso ni Pastor ngayong umaga. Wise ba tayo sa buhay na meron pa po tayo sa mga oras na ito? Or, kasama tayo nung binabanggit ito mga nagsasayang. No? Doon sa pribilehiyong ibinigay sa kanila sa mga parables na ito. And meron nga dito sa 19, nakakalungkot eh. Baka talunin tayo. Siyempre, sa Bible, maraming concept ng ganung contrast eh. Baka talunin pa tayo ng mga demonyo. Bakit? Di ba sabi ng Philippians, mabuti pa ang demonyo, pinapahalagahan yung aspeto, no? Yung sa chapter 2 na yun, even the demons, di ba? Shredder, nanginginig sa takot. Tayong Christians, minsan, pribilehiyado, nasa atin lahat ang pagkilos ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon, pero wala tayong takot sa Diyos eh. Kaya yan yung binalik ni King Solomon. Lagi kong binabanggit sa inyo yan. Tandaan natin itong trivia na to ha. Ang pinakamatalino sa lumang tipan, walang iba kundi si King Solomon. Siya yung may wisdom na galing sa Diyos. Sa bagong tipan, wala ding tatalo. Sa pinakamatalino, siyempre, liban sa Panginoong Jesucristo, na lingkod ng Diyos, si Apostol Pablo. No? Walang tatalo. Sa katalinuhan, kausap niya ang Panginoon, etc. Mga kaalaman na kahit si Pedro na malapit sa Panginoon, sinasabi niya sa aklat niya ng Pedro, may malalalim na kaalaman si Apostol Pablo. Okay? Kung talagang tayo nagbabasa. Okay? That's God's wisdom. That God's wisdom now, yun yung focus ng verse 42. Are we, pakilagay sa puso natin bago tayo mag-anointing mamaya, kasi yun yung isi-symbolize ng anointing of oil natin mamaya. Are we wise stewards of God's time, talent, and treasure? Yes! Tapat kayo! Very good! Salamat! Dito, yung surud. Kaya nga, ang cause and effect niya lagi, merong kayang ibigay 5, 2, 1. May kayang, nadodoble nila yung halaga na yun na binigay sa kanila. Tayo, sabi ko nga kagabi, nagtatawanan kami dito, nag-meeting kami ng worship team. Meron dyan, sabi ng James, Timothy, yung mayayaman, ibigay niyo yung dapat niyong ibigay na pagpapala para magamit. Kasi, yung mayayaman, madalas walang time. Di ba? Ang kaya lang nila ibigay, blessing nila. Pero meron ding mayaman, kahit mayaman na, hindi na kaya ibigay ang time, hindi pa rin kayang ibigay ang treasure. Kakalungkot. Lalo na yung talent. Magagaling sila, mga doktor, mga professional, pero hindi nila mabigay ang kanilang talento. Mabuti si Brother Benjo, hindi pa licensed doctor, pero binibigay ni Benjo ang kanyang mga kaalaman. Ano, Brother Benjo? Gamutin mo nga si Ate Epin, ha, Benjo? Para mapabilis. Mapabilis yung kagalingan. Mapabilis yung kagalingan, ha, Benjo? Payuhan mo, Benjo. Payuhan mo. Diba? Sabi nga, medyo, daming nagsasayang eh. O nasasayang sa ating mga buhay. I'm kidding aside, I'm lightening up. Pero, paki-assess sa mga puso natin bago tayo mag-anointing. Ang last Sunday natin, tandaan nyo lagi, preparatory ng first Sunday natin. Para bago tayo mag-breaking of the bread next Sunday, well, ang purpose ng anointing is really to recharge us again by the power of the Holy Ghost. Di ba? Spiritually. Physically, kung may mga karamdaman, well, yes, we can lay hands, pray, anoint them. But
the purpose of anointing is really always to spiritually empower us by the power of the Holy Ghost. And walang perfect Christian, tandaan nyo, wala pang perfect Christian. Kaya wala yung perfect story na binanggit ko kanina. We are all still in the flesh. Walang perfect. But if we will just be wise with whatever now God has in us, yan. Sasample lang ko kayo ng mga mahalagang aspeto. In the Hebrew word, ang word na wise ng verse 42 is haham. Malayo pa po ang Pasko, wag niyo munang isipin. H-A-H-A-M. Haham. Okay? Para natitrivia ko kayo. Diba? Every Sunday, may binibigay ako sa inyong Hebrew word eh. Doon sa topic natin. Are you haham? Or hohom? Antok na antok lagi. Na? Are you wise? Simple lang yung mensahe ko ngayong umaga. Are you wise enough in your decisions? Anong uri ng trabaho? Anong uri ng mga kabuhayan? Anong uri ng ganito? Eh bakit? Tayo ay tinuturing na mga dapat hinirang na ng Panginoon as his stewards. No? Yung nga school nila, Dia, tawa sila eh. Hindi naman Christian yung may-ari, natauringan, si Sister Michelle, naging principal doon, dinala yung banner na yon, di ba? Stewards for the better world. Ganda nung kanilang yung parang shout out. Stewards for a better world. Ha? Pero no, it will not suffice doon sa dapat. Kasi tayo yun. Tayo yung mga hinirang ng Diyos in our days, in our times. We are still possibly, wala akong kinukondem wasting our time, talents, and treasure. And forthcoming, ang mga nangyayari na, hindi natin alam. Kaya kahit in our ministry po, meron kami mga realignment. Kailangan mag-readjust ng mga dapat. Kasi from November, nag-a-assess kami, hallelujah, January lang. In-answered prayer na ako kagad ni Lord, di ba? Tinanggal na naman yung isang sakit ng ulo ko. Yeah? Hindi ako yung nag-alis. Si Lord yun. Hindi ko naman sinasabing sakit ng ulo ko si Brother Ruel, Ma'am ha. Si Brother Ruel, talagang takda na yun ha. Yung January, iba yung January. Si Brother Ruel, ngayon lang naman umuwi kay Lord. Noong January, iba yun. May kaso pa siya. Yeah? Makikita niyo yung Lord's doing eh. Kaya nga, patuloy kami nagre-remind sa mga stewards ni Lord ngayong umaga. Mapa-worker talaga tayo, mapa-member tayo. We are all God's stewards, mga kapatid, with our time, talent, and treasure. At bakit daw? Andiyan yung mga pangako, di ba? Ang ganda yung mga pangako ng chapter 12. Pagdating ng panahon, verse, talon nga po dun sa ilang mga katotohanan na ito, andiyan yung mga pangako na binabanggit, di ba? Na, we will what? Rule over, di ba? Kung kay Aya, wala pa rin si Aya ko, roll over, there were 10 in the bed, and one said, roll over, di ba? Ganon kami ngayon, kung ano mga pinapanood namin sa television na kami si Sister Michelle. Ha? Rule. We will rule. We will reign. We are not just saved. Kaya yung iba kasing Kristiyano hanggang salvation lang eh. Alam niyo ba, dito may papakita akong concept, yun yung nakita ko. Itatalong ko kayo ngayon sa mga ilang pagpapahayag ng ilang mga nakaunawa. Tulad nga
liban si Solomon, hindi na ako doon kukuha eh. Dito ako sa mga lingkod ng Panginoon sa Bagong Tipan, maliban sa the very red words ng Panginoong Hesukristo na binabanggit niya dito, di ba? In verse 42. Kasi sabi niya dito, and that servant which knew his Lord's will, alam ba natin lahat ng kalooban na ni Lord? Walang exempted na tinatagurian sa kahit sa batas ng tao, innocence of the law does not justify. Much more tayo na meron ng Bible, kompleto ang Bible, 66 books. Ang tanong, binabasa ba natin? 5 chapters a day nga lang, ang sabi ko sa inyo eh. Tapos nyo ang Bible the whole year. Hindi na babago na Sister Queen yung paalala ni Pastor, di ba? 5 chapters a day. Tapos nyo ang Bible ng 1 year. Lalagyan nyo lang ng bookmark. Ha? Kung saan kayo tumigil. Tigil muna kayo kasi manunood muna kayo mga dalaga natin dyan ng K-pop. Ngayon, manunood muna kayo. Pero tuloy nyo. Ha? Yung mga children natin, kung kaya na magbasa kaysa nag-EML, mga magulang, paalala naman po sa mga magulang. Marami. Yung mga dalaga natin, paalala lang ni Pastor, kuha kayo ng Christian kasi madala na kayo. Hindi ba kayo nadadala sa mga pangyayari? Kaya nga, si Dia, wise na eh, no? Dia, wise ka na. Ayaw mo na, ha? Huwag kang pipili, ha? Ako yung principle ng wise sa buhay. Beep, beep, mga pinapaalalahanan ko pa, baka may panahon pa, umatras. Sabi naman ng 1 Corinthians 14, 1 Corinthians 7, pwede nyo pa atrasan yan, yung mga sinabihan nyo dating, love you. Mga hindi pa kayo kasal. Pero pag kasal na kayo, sorry talaga. What God had joined together, no man can separate. Ha? Habang may oras pa, Sister Mercy, ha? May oras pa. May oras pa. Nakuha niyo yung mensahe ni Pastor? Maging matalino tayo. Kasi baka talunin tayo ng demonyo. Sino ang binabanggit sa Bible na cunning? Cunning ba? Tama bang pronunciation ko, madam? O cunning. How do you say? Cunning. O cunning. Mga teacher natin dito. Cunning. Ma'am Marie, mga teacher, cunning. Sino yung cunning? Mapanlin lang sa Bible? Sino? Si Satan. And his demons. Ha? Kaya na tayong linlangin. 5-5, binabargain. Tukso. Di ba? Andyan lahat na eh. Kung hindi nga tayo maingat eh. Ako nga si Pastor, biglang napapaganyan yung mata ko sa FB. Biglang, whoop! Saglit. Di ba? Ha? Kaya ang takbo kagad ng utak ko, mas sexy pa rin ang mama ko. Di ba? Ganun yan. Kasi kung ano-ano nang pinapakita sa Facebook ngayon, di ba? Sige, mga kalalakihan natin dito. Sige, maging totoo lang tayo ngayong umaga sa Panginoon. Kasi mag-anointing tayo. Ang last Sunday kasi natin, we repent, we prepare for our next Sunday. Yung isang buwan na naman na nasayang. Ang Christian life natin ng isang buwan, paki-assess. Kamusta tayo? Yung lagi kong binabanggit na invisible chart natin, siyempre ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, to give Him glory. Oh, glory, Lord. Pero matutukso, bababa konti ang flowchart. Glory again, Lord. Bababa konti ang flowchart kasi wala namang makaka-perfect eh, di ba? Pero pag ang flowchart mo, konting glory, malaki ang baksak, konti ang glory, malaki ang bansak saan papunta. Walang perfect flowchart na pataas. Wala. Yung direct line, wala. Mga scam yun. Yung mga market na yun na magbayad kayo, ganito. Niloloko kayo nun. I hope na-impress ko yung kahalagahan ng pagiging wise sa buhay na ito. Mga ilang verses lang po ihabol ko.
I-contrast niyo po yung 44 and 47. Anong sabi doon sa 44? Sa chapter 12 pa rin po ako. Anong sabi doon? Of a truth, I say unto you, that He will make him what? Verse 44, Ma'am Jane, ruler over all that he had. That is someday. Kasama tayo doon. Ako nga, gusto ko, Lord, bodyguard mo na lang ako. Ano mo na lang ako, si kataykim mo na lang ako, yung nakasunod lang ako sa iyo lagi, Lord. At least gwapo din naman ako, di ba? Maglalagay lang ako ng face mask. Yung si Katayki ngayon, sikat na sikat ngayon sa Facebook, di ba? Nakikita niyo yun? Yung bodyguard. Okay na ako doon, Lord. Basta nasa likod mo lang ako, Lord, di ba? Hindi ko na kailangan. Pero gusto niyo ako iboto mayor, ha? Boto niyo ako mayor sa Millennial Kingdom, ha? Boto niyo ako, ha? Kasi, di ba? We will rule. We will reign with our God, omnipotent God. Ang usapan dito, hindi na salvation, mga kapatid. Hindi na yung niligtas ka, hindi na yung ganito. Yung pangako na yun, hindi lang eternal life. Mamaya, may papakita pa po ako ilang verses na importante, Sister Jane. Ito po yung ilang verses na importante na yun. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verse 15, be wise unto your salvation. 2 Timothy 3:15. Ma'am Jane, lakihan mo yan, Ma'am Jane, sa posting mo, ha? Be wise unto your salvation. Pinapaalalahanan niya si Timoteo. Timoteo, mula ng pagkabata mo, basahin nyo na lang yung extra verses doon. Eto ka, magpakatalino ka hanggang sa iyong katuparan ng kaligtasan. Ang problema, maraming Kristiyano nalilinlang ng dyablo kasi hindi nakababad sa salita ng Diyos kung ano-anong mga nasasagap na katuruan. Linlang. Di ba? Linlang. Nawawala ang kanilang kaligtasan. Kaya nga, be wise unto your salvation. Ganon din ang sinasabi ni Pablo sa aspeto na yun. Philippians, work out your salvation. Hindi gawa mo ang magliligtas sa iyo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. When we say work out your salvation, yung iyon na pong pananampalataya na yun, ay sabihin na nga nating gugulin mo sa katalinuhan na alam mo na ito ang dyablo, do not give Satan an inch sa mga tukso niya. Gamitin mo yung tamang oras mo, gamitin mo yung tamang talento mo, gamitin mo sa tama ang treasures mo, and you are working out your salvation. Philippians po 2. Work out your salvation. Sabi ni Paul. Ang liwanag po na hindi lang tayo niligtas. Pero I'm speaking yung after effect na ng faith, I'm not speaking na para maligtas. You cannot work out para maligtas ka. I-work out mo yung salvation na meron ka na para maging karapat dapat ka someday. At pwedeng matugurian tayong pinagamit ni Lord ng hashtag na yun. Ganda, oh. Thank you, anak, na susundan mo ako sa easy worship natin na yan. Kasi nandito yung verses, nakalimutan ko ibigay. Ha? Kamusta po tayo? Very ano lang si Pastor. Ang dami pa pong verses, pero doon na lang po muna ako kasi nakakalungkot po din na yung ilang aspeto. Nakakatuwa lang itong 19, gusto ko lang itong gamitin. Yung ilustrasyon ko kanina, nawaglit ako dito Tapusin ko lang dito. Mabuti pa itong shrewd manager na ito sa Luke 19. Basahin niyo yung kwento niya. Ang talino niya. Para siyang yung pinuntahan ng Panginoon, para siyang si Zacchaeus. Di ba? Zacchaeus, pinatatawad kita sa araw na ito. Sa kaligtasan ay dinadala ko sa tahanan mo. Lord, sige Lord, ibabalik ko ang kalahati ng mga ninakaw ko. Kalahati, hindi lahat Matalino pa rin Kalahati ng ninakaw ko. Di ba? Kasi chip collector siya, si Zacchaeus di ba? Kita niyo, shrewd Alam pa rin. Ito din yun. Nung alam niya sisibakin na siya, Luke 19,
Pinatawag niya yung may mga utang sa kanya. O ito, utang mo sa akin ha. O hatiin mo na. Kaya pagtapos ng pangyayari, ano yun? May utang na loob pa sa kanya, yung mga may utang na yun. Kaya kahit nawala na siya ng trabaho, meron siyang mga nalalapitan. Shrewd manager. Grabe. I pray, ganon tayo. Linlangin natin ang dyablo. Hindi ka obra dyablo sa akin. Diba? Mataas ang standards ko. Hindi ako pumapatol ng katulong, pang Miss Universe lang ako para paltan ko si Sister Michelle, di ba? Si Brother Edmar kaya. Brother Edmar, blessed birthday, bukas. Gaganda na sumasakay sa barko, di ba? Pag nasa puerto kayo, nasa si Ma'am. Brother Riel, gaganda nung sumasakay sa barko. Nakukwento si Brother Riel sa akin eh. Tawa si Mamuena. Mga seaman natin dito, di ba? O si Dave, binata naman si Dave. Okay lang si Dave, binata. Yun eh. Mga foreigner, no? Kay Dave, ano? Sa cruise ship. Andiyan ang tukso. Ang tanong, nagpapalin lang po ba tayo? Or endpoint? Anointing tayo? Matalino po ba tayo? Sa kalooban ng Diyos. The time, the talents, and the treasures that we have. Kayo na po nakakaalam ng mga sarili natin. We do not prejudge. Kami pong mga mangangaral ay naghihikayat lamang lagi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Andito yan, basahin niyo po ha. Assignment, hindi ako tapos pa. Ang dami, verses. Pakibasa, Luke 12, Matthew 13, Matthew 25, Luke 12, Luke 16, Luke 19, dami. At yung aking key verse, lalo na sa Luke 2:52, endpoint. Sino yung nasa Luke 2:52? Ang Panginoong Jesucristo. Lumaki siya bilang tao sa talino, wisdom, and stature na nagmumula sa Diyos na kinikilala niya, pinapakilala niya sa sangkatauhan na bilang tagapagligtas. Worship team, join me here. Leaders, as we end this month, ay kayo ma, Brother Pastor Louis, Sister Rosalie, join me here for this prayer. Pakipin ng mga council sa inyong mga tahanan. I know you have your baby oil sa inyong mga tahanan. Ma'am Tessa, ilabas mo nga yung mantika mo binili na pagkadami-dami. Halika, i-anoint natin yan ngayon. Kidding aside, nagtatawanan po kami kagabi kasi bumili si Ma'am Tessa ng pagkadami-daming mantika. Marami bang pipirituhin mamaya? Sa mga tahanan po ninyo, paki-extend po ang prayers ninyo. Kayo po ba ay magulang na papatayin ng asawa ninyo ang kanilang mga anak? Kikita niyo yung viral ngayon yan, di ba? Sinunog niya yung bahay nila, di ba? Binuhusan niya ng gas yung kanyang 3 anak. Mga mister, baka nagpapabaya tayo sa ating mga may bahay. Di ba? Pero hindi naman tayo katulad nga nila kasi wala sila sa Panginoon eh. Hindi yung gagawin ng isang nasa Panginoon. Sila yung mga nalilinlang. And I hope hindi din tayo malinlang. Pero minsan nagtataka ako doon, may anak daw ng pastor, nag-suicide. Medyo nagtataka ako doon. Baka may kapabayaan yung magulang. So, pray niyo po yung mga anak ninyo sa inyong tahanan. Pray niyo po yung mga asawa ninyo. Let's pray for one another today. That God's wisdom be upon us all. 1 Corinthians 1, the wisdom of God, the cross is to really save mankind. Pero, ang problema sa mankind, di ba? Balik tayo sa Garden of Gethsemane. Garden of Eden. Nagpalin lang sila Eva at Adan. Pero sa Garden of Gethsemane, nilin lang ng Panginoong Jesucristo si Satanas.
Akala niya, mapapatay niya ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya alam na yun pala ang magiging kaligtasan ng sangkatauhan. Ha? Galing ang talino ng Diyos natin na kinikilala. Kamusta po tayo? Worship team, kayo pong bala. Lord, we stand before you now with the leaders sa kanya-kanyang lugar. Sa aking may bahay na patuloy, aking pong kaagapay. Lalo na po sa mga panahon na ito, dami po namin pang mga gagampanan. Kami po ng mga kaagapay na ito, we stand before you, mga pinili mo na po. Sila Ma'am Lorna, Pastor Bob, Sister Jane, Sister Geraldine, sa iba't ibang bansa. Nariyan po sila, kaagapay namin. And Lord, hindi po namin siya kinakalimutan. Si Sister Ningning. Sa mga oras pong ito, yes Lord, we are mindful. Mahirap po yung merong lagnat, baka may after effect. We just hope, Lord, yun yung init lang ng bahay nila. Lord, there is power in your name. And we commit po ang good health ni Sister Ningning. We commit po yung mga manggagawa namin sa kanya-kanya aspeto. Let there be healing, Lord. Sa pamilya po ni Brother Ruel, si Sister Ellen, sa pangunguna niya, sa mga anak. Si Ate Epi, Lord. Kayo yung nakakalam. May mga kamanggagawa namin dito, Lord, na may mga pangkalusugan. Kayo yun, Lord. You just want us lang, Lord, to be wise, Panginoon, sa buhay na ito. Panghawakan lahat ang mga katotohanan ng iyong salita. And wag po kaming malinlang, Panginoon. Wag po kaming malinlang ng Diablo. Samahan po kami as we commit everything now. Be upon me, Lord, now. Iba't ibang aspeto.